Sir Noel. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Kung sanay na sila sa online, hindi nyo kami nami-miss dito. Anyway, good evening sa bawat isa. At medyo magandang topic tong pag-uusapan natin ngayong July. At hindi muna ako nag-invite ng ibang speaker kasi gusto ko tong pag-aralan yung mga topics para kahit ako ay matuto pa. Amen? Okay. So, our topic for today is your money is not yours. Everything you have is entrusted by God, not owned by you. Okay? So, this is from July series, Handle Money Well. Okay? Ang introduction natin ay money is not ownership. It is stewardship. So, let's start with a simple question. Direct to the point na, kakonti lang naman tayo dito. Kapag may pera ka, ano yung unang pumapasok sa isip mo? May narinig ako doon na gastos. Saan gagamitin? Ano bibiling ko? Anong gusto ko? Anong reward ko sa sarili ko? Paano ko ito gagastusin? Sometimes, hindi pa nga dumarating yung pera, na-compute mo na. Alam mo na kung anong bibilin mo. And yun yung medyo nakakalungkot. Okay? So, most people think money is something they own. But in the kingdom of God, money is not something you own. Ano daw? Money is something you manage. Okay. The first mindset that must change is this. Hindi sa'yo ang pera. And that's the most important thing before you spend the money. At ito yung kailangan na mindset na matanggal natin. Your salary is not yours. Your income, your possession, and everything that you have, your talent, your opportunity, and your life is not yours. It means everything belongs to who? God. You are not the owner, you are just the steward. Okay? And a steward is someone who manages what belongs to another. Okay? A good manager or steward is someone who manages what belongs to another. Okay? Ibig sabihin, lahat ng meron ka, ipinagkatiwala lang yan sa'yo. At ang tunay na may-ari ay ang Diyos. Yun yung sinasabi natin dyan. And one day, God will ask you, how much did you earn? Yun ba? Hindi. Ang sasabihin niya, how did you manage what I entrusted you? Yan yung tatanungin niya. So, that is why this message is important because before we can handle money well, we must first understand what really owns or who really owns it. Sino ba talaga yung may-ari? Okay? Bago mo simulang alamin kung paano mo gagastusin, you need to first change your mind na hindi ka may-ari, kundi ikaw ay steward at dapat alam mo sa sarili mo kung sino yung tunay na may-ari. Who really owns it. And that's the most important thing. Before you spend something, before you plan for your money, because it's not yours, because kung ano yung hawak nyo, bago nyo planuhin, bago nyo alamin kung saan mapupunta to, kailangan alam ninyo kung kanino ba talaga. Okay? Now, medyo mabigat tong topic na to. This is like something
na mahirap bang tanggapin. Kasi even I, parang mahirap siyang um, gawing prinsipyo sa buhay. Kasi magkakaroon ka ng tinatawag na tawag doon. Hindi mo na kaya nga ang hirap, 'di ba? Ang hirap ko din i-explain eh. Good evening, attorney. Anyway, hindi ka na magkakaroon ng kalayaan sa kung anong gusto mo, kung ano yung meron ka, dahil hindi nga sa'yo. Okay? So, sabi sa 24, chapter 24 ng Psalms, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Last Sunday, nag-preach din ako. At halos ganito rin yung topic. No? At sabi dyan, clear na sinasabi, everything belongs to the Lord. Ibig sabihin, ang Diyos ang may-ari, hindi tayo. It's clear. Tama ba? Malinaw ba dyan sa nakasulat? The earth is the Lord's, sa kanya daw, ang mundo, and everything in it, the world, and all who live in it. So lahat-lahat. Okay? Now, hindi lang yan church. Hindi lang yan yung Sunday. Okay? Hindi lang rin yan yung 10% mo na tithes na binibigay mo sa church. O kung ano pa yung mga bagay na ikinumit mo, pledge mo. Hindi lang yan yung sa Diyos. Kasi most of the time, sinasabi natin na, kay Lord tong 10%. Pag tayo ay mga sanay ng mga mananampalatayaan ng Diyos, alam natin na dapat ibinabalik natin yung tithes. Di ba? Sasabihin natin, kay Lord tong 10%, ito lang 90% yung sa atin. Pero hindi yun yung totoo. Ang sabi dyan, everything belongs to Him. It means the 100% is the Lord's. Okay? So, God owns the earth. God owns the silver and the gold. It means money and your life. Okay? So, when God gives you money, He is not giving it for selfish ownership. He is entrusting it for faithful management. So, ano ibig sabihin ng faithful? Yung faithful, loyal, pag sa love. No? Pag sa manager, anong ibig sabihin ng faithful? Trustworthy. Someone who is reliable. Mapagkakatiwalaan at karapat-dapat na bigyan ng pagtitiwala. That's faithfulness. It means, kung ano man yung inaasahan sa'yo, yun yung ginagawa mo. Kaya nga, ang Diyos ay faithful. Kasi tayo ay umaasa sa Kanya, tayo ay nagtitiwala sa Kanya, at siya ay faithful. So tayong mga tao, we must be a faithful manager. Okay? Sabi dito sa Haggai 2:8, the silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord Almighty. Yan ang sabi niya. God is not lacking, hindi siya nagkukulang, kaya niya sinasabing sa akin yan. Nasa kanya lahat, siya nga may-ari ng lahat, yun ang ibig sabihin niya. Hindi rin siya naghihirap, hindi rin siya nagtatry na sumurvive nung time na sinabi niya yan sa Haggai. Kaya niya yan sinabi kasi sa kanya talaga lahat ng bagay. Now, the question is not, can God provide? Kaya bang mag-provide ni God? No, that's not the question. Ang question is, can God trust me with His provision? Kaya niya ba akong pagkatiwalaan nung ipro-provide niya para sa akin? Yun yung dapat mong tanongin. Hindi yung, totoo kaya na ipro-provide ni Lord lahat? Hindi. Ang tanong dapat,
Kaya ba akong pagkatiwalaan ng Diyos sa bagay na ipro-provide niya para sa akin? And that's the question. Natanong mo na ba yan? Or madalas mong tinatanong, kailan kaya ako i-bless ni Lord? Dapat ang tanong ay, yung blessing ba na ibibigay niya ay karapat-dapat ka at mapagkakatiwalaan ka? Yun yung dapat. Sabi dito sa Deuteronomy 8, sorry, yan pala yung tanong. Meron pala ako, sorry ah. Can God provide? Hindi yan yung tanong. Ang tanong ay, can God trust me with His provision? Sabi sa Deuteronomy 8:18, one of my favorite verse. Sabi diyan, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. Now, even your ability to earn, yung kakayanan mo para mag-isip, gumawa ng pera, maghanap buhay, came from the Lord. Kaya naman, yung strength mo sa Kanya galing, yung wisdom mo sa Kanya rin galing, yung trabaho mo sa Kanya rin galing. Lahat ng meron ka, business, customers na pumupunta sa negosyo natin, skills na meron tayo, kaya kahit nagtatrabaho tayo, hindi natin pwedeng sabihin, ako lang gumawa nito. Hindi naman ako umasa sa Diyos. Kasi ang totoo, yung lakas mo, yung hininga mo, sa Kanya galing. Kaya ka nakakapagtrabaho. Kaya ka pa nakakadilat. Kaya nakakabangon ka pa. Pero pag kinuha niya na yan sa'yo, yung pagmamayari niya, yung pinahiram niya sa iyong buhay, yung pinahiram niya sa iyong kakayanan, marami akong kilalang mga tao na magagaling dati, pero hindi na nakakatayo. Hindi na nakakalakad ng maayos. Tama? So, ibig sabihin, pag nawala na yan, wala ka ng kakayanan pag hindi na binigay ng Diyos. Because God gives you everything that you need to produce wealth. Your mind, your skills, your gifts, your connection, the people around you, your customers, your clients, your wife, your husband. It's from God. Walang sa'yo. Now, pag naintindihan natin tong foundation na to, mas mapapadali natin mag-grasp yung mga susunod na mga topics na pag-uusapan natin this July. Okay? Now, many people wants more money, but God is looking for a better manager. Many people pray for financial increase, but God first checks financial faithfulness. Gaano ka faithful sa finance? Many people ask for a bigger income, but God first asks, can I trust you with what you already have? Napagkakatiwalaan ba kita? Mapagkakatiwalaan ba kita sa kung ano yung hawak mo ngayon? This is one of the biggest lesson. Yan yung tanong ko. Sabi dyan. Lesson about money. Biggest lesson about money. Increase is not only connected to prayer. Increase is connected to management. Ano ibig sabihin yan? Most of the time, we pray for a blessing. We pray for more, for prosperity, for growth. And most of the time, iniisip natin na yun yung kaparaanan. Tama. Pero pag binasa natin yung Bible, karamihan ng tinutumbok para maging successful ka, magkaroon ka ng growth, at magkaroon ka ng prosperity, ng wealth, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyo ng Diyos kung napagkakatiwalaan ka pa. It's about management. Okay?
God can answer your prayer, but He will never answer your prayer na makakapagpapahamak sa'yo. Naintindihan niyo ba yun? Kasi, kung hindi mo kayang i-manage, kung madamot ka sa maliit, kung kaya mo mangyurak ng kapwa mo, kung kaya mo mangloko ng kapwa mo, kung kaya mong mm, maging sobrang makasarili, ambitious, selfish, sa maliit, imamagnify yan malaki. Pag kaya mong manakit dahil sa maliit na halaga, lalo sa mas malaki. Kaya hindi i-grant ni Lord yung panalangin natin. Okay? If we mismanage little, more money will not solve the problem. Money or more money will only increase or create bigger problems because the issue is what? Ito ba yung akin? Okay? Because the issue is not always income. Many times the issue is stewardship. So, money is multiplied by stewardship, not by income. Principle number 1. God owns everything. Seryoso ako Seryoso, hindi. 2 araw na ako hindi natutulog. Meron akong ginagawang movie. Na-addict na ako kakagawa ng movie. Papapanood ko sa inyo yung teaser. Baka magustuhan mo rin. Ha? Hindi, meron akong bagong opportunity kasi ginagawa. So, medyo napuyat ako kaya nanghihina ako. Nag-ano ako yung attorneys vitamins. Gets ni attorney. Meron kaming vitamins na tumatakbo yung utak namin kahit na gusto namin matulog. Secret lang yun ng mga lawyer. Pero hindi pinagbabawal na gamot yun, ha? Ha? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko ituturo yun, limitless yun. Kasi pag binigay ko yun sa inyo, wala na, pare-pares na lang tayo dito. Di ba? Na unlimited yung life. hindi, hindi napapagod. Ano? So, eto na. Principle number 1. So, medyo may gana na. Kasi kanina medyo nakakalungkot Parang, talaga, kay Lord pala lahat. Ano bang ginawa ko? Parang ang hirap naman tanggapin sa kanya lahat. Sabi nung pastor namin, 10% lang sa kanya. Bakit sa kanya lahat? Ang unfair. Joke lang, joke lang. So, principle number 1. God owns everything. The first truth we must accept is God owns everything. Sabi sa 24 ng Psalms, ulitin natin, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. That means nothing in your hand is truly yours. Nakapangalan lang may pangalan ka lang sa bangko pero hindi talaga sa iyo 'yon. Yung business mo, sa iyo lang rin nakapangalan kung, 'di ba? Kung sole proprietor 'yan o kung sec 'yan, nandun lang yung pangalan mo, wala yung pangalan ni Lord doon, pero kay Lord talaga 'yan. Okay? Yung property mo, yung titulo niyan, yung sasakyan mo, yung rehistro niyan, sa'yo nakapangalan pero kay Lord talaga 'yan. Yun yung gusto kong sabihin. Ngayon, kahit yung asawa mo, hindi yan sa'yo. Kay Lord yan. Okay? Pinagkatiwalaan ka lang. Kahit yung mga anak mo, kahit galing pa sa'yo yun. Okay? So, kahit yung spirito natin, sa Kanya galing. Yung buhay natin sa Kanya galing. Tayo lang ay manager. Kapag mali yung mindset natin sa pera, at pag hindi natin to naintindihan, mali rin yung paggamit natin sa pera. We can, maybe we will abuse the money. Or minsan magagamit natin yung pera sa maling mga bagay. Okay?
If you think you own it, you will spend it selfishly. If you know God owns it, you will manage it carefully. Gagamitin mo yung utak mo para pag-isipan kung paano ba siya i-manage. Kasi hindi ka pwedeng mapahiya sa Diyos. Kasi totoo ang sinasabi niyang prinsipyo. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, hindi ka mapagkakatiwalaan sa malaki. So kung hindi mo alam yon, sinabi yon ng Diyos. Okay? Ito yung sinasabi ng mga may ownership mindset. Akin to. Akin to. Pakialam nyo ba? Akin to. Bakit kailangan kong hingin ng opinion nyo? Bakit kailangan ko, di ba? Akin to. Pero yung stewardship mindset, ganito magsalita. Lord, para saan to? Bakit mo ako pinagkatiwalaan? Yung ownership mindset, ang tinatanong, anong gusto ko? Anong pwede kong i-reward sa sarili ko? Hindi. Yung may stewardship mindset, ang sinasabi niya, what does God want? Anong gusto ng Diyos? Anong gusto ng Diyos na paggamitan ko ng perang to? Okay? Paano ko to gagamitin ng tama para magawa ko yung purpose niya kung bakit napunta to sa akin? Ownership creates pride. Stewardship creates humility. See? Kaya sobrang yabang ko. Diba? Diba? Tawano mo ako. Diba? Sobrang yabang ko eh. Kasi nga, mali yung mindset. And, para akong sinuntok ng mga topic na to. Sana suntokin din kayo. Kung hindi kayo susuntokin ng topic na to, sabihan nyo lang ako. Ako susuntok sa inyo. joke lang. Nadidelete naman yan, di ba? Kasi baka maano ako, mablock yung yung Thursday talk na na page. Ano tawag doon? Violent eh. Anyway, hey, this is the reality. People who think they own everything often waste everything. But the truth is, your money is not proof of ownership. It is proof of responsibility. The more you have, it means the more you have responsibility. The more you have money, the more you have responsibility. Mas maraming meron ka, mas malaking responsibilidad yung pinagkakatiwala sa'yo. Okay? At sinabi ng Diyos, much has been given, much has been required. Yung pinagkatiwalaan ng mas malaki, hahanapan ng resulta na mas malaki. Kung sino yung pinagkatiwalaan, patunayang faithful siya. Sabi ng Diyos. Okay? So, principle number 2. Are you learning? Siguro mga 3 times ko na itong naitapik. Pero habang tumatagal, lalo kong naiintindihan eh. Kaya mas maganda na kahit na paulit-ulit to, maganda pa, paulit-ulitin nyo nga ito sa araw-araw, yung topic na to. Kasi para lagi ka bang may guardrail sa mga gagawin mong desisyon. Okay? Naka-record naman itong video. Okay? Principle number 2, money is a trust from God. Okay? Pag nakahawak ka daw ng pera, para yung tiwala ng Diyos. Yun yung isipin. Oops, tiwala to ng Diyos. Ipinagkatiwala to ng Diyos. Anong gagawin ko dito para magawa ko yung gusto niya? Money is not just income, money is a trust. Sabi sa Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Yung kasunod niyan, whoever is dishonest with very little can also be dishonest with much. Notice the word trusted. Okay? The word trusted, it means yung pera, yung maliit na bagay, tiwala. Malaki man o maliit, tiwala. Pagtitiwala yung binigay sa atin. Okay? Kapag may pera ka, lumalabas yung laman ng puso natin. Sino ka? Imamagnify yan ng pera. So, kung sinungaling ka, nang maliit lang yung pera mo, o maliit lang yung pinagtiwala sa ng Diyos, magsisinungaling ka pa rin sa malaki.
Okay? Money reveals your priority, reveals your discipline, reveals your wisdom. Money reveals selfishness. I-reveal din ito kung generous ka or ano ba yung mga takot mo sa buhay. I-reveal nito. It reveals also your faith. Kung talaga bang ang pananampalataya mo ay sa salita niya or nananampalataya ka lang sa sarili mo. I-reveal ng money lahat. Now, that's why God watches how we handle small things. Everything. Allowance, salary, income, ano pa, sa mga part-time jobs natin, sa kahit na saan. Tinitingnan ng Diyos. Because small things reveals our character. Okay? It will reveal, it can reveal our big character. Kung ano ba talaga yung nasa puso natin. Okay? If God cannot trust us with the little, why would He trust us with much? So, kapag malaki na yung kinita ko, ito yung sinasabi natin, kapag malaki na yung kinita ko, tsaka na ako magbabudget. Ang hirap kasi yung budgetin ngayon, kulang-kulang. Wala naman ako mabudget. No, kahit sa maliit na budget, kailangan mo na, o sa maliit na pera, kailangan mo na mag-budget. Ito pa sinasabi madalas, kapag marami na akong pera, saka na ako magbibigay. 10,000 na nga lang kinita ko eh. Ibibigay ko pa yung 10%. 10,000 na nga lang yung pera ko. 5,000 na nga lang yung kinita ko ngayong linggo. Tutulong pa ako sa iba. Kulang pa nga to. So, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa mali, hindi ka rin pagkakatiwalaan sa malaki. Minsan sinasabi pa natin, siguro kapag successful na ako, magiging disiplinado na ako. Ang hirap pa kasing disiplinahin yung sarili mo ngayon. Hindi mo talaga madisiplina yung sarili mo eh. Kailangan mo, compulsory yan, hindi pwedeng mag-excuse pag magbabayad ka ng tubig tsaka kuryente. Ang tanong, paano mo ba ginagamit yung kuryente? Paano mo rin ginagamit yung tubig? Kasi yung pagbabayad sa tubig at kuryente, hindi pwedeng hindi bayaran yan. Di ba? Yan yung utang mo na hindi pwedeng takasan. Kasi bukas, pag dumating yung mampuputol, di mo pwede sabihin na, di ba? Eh, next month na lang. Depende pag binigyan mo ng 500. Di ba, Jay? Because we need to discipline ourselves kahit na sa maliit na bagay. Because more money does not automatically make a person better. Okay? Hindi ka magiging mas magaling, mas mabuti, mas skillful, mas mas magaling sa pag-account, pagmamanage, pagbabudget, pag mas marami. More money only reveals who the person already is. Imamagnify pa nga. It reveals your true character. Tama, Daddy. So, reality. Trust is tested in small things before it is rewarded with bigger things. Before God gives more, He checks how you manage now. That's the reality. And that's the truth. Principle number 3. Money has a purpose. Okay? God does not give us resources without purpose. Meron purpose lahat ng binigay niya sa'yo. Sabi sa Deuteronomy 8:18, remember that the Lord, your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. So binigyan ka niya ng ability, ibig sabihin, meron siyang gustong ipagawa sa'yo. Kaya pag nakapag-produce ka ng wealth, may dahilan kung bakit. Okay?
Meaning nito, yung money, hindi yan binigay sa'yo para maging komportable yung buhay mo. Hala, patay tayo. And most of the time, we aim to have more money, okay, for us to be in our comfort zone. Yung siguro sobrang yaman na ako, wala na akong gagawin. Yayain na lang, hayaan. Punta na lang sa ibang bansa. Bili na lang ako malaking bahay, tapos doon ko na ilalagay lahat. Maglalagay na ako ng Manila Zoo doon, ng zoo, tapos maglalagay na rin ako doon ng basketball court, maglalagay na rin ako ng sarili kong Olympic pool. Lalagay ko na lahat doon para hindi na ako lalabas ng bahay. Marami na akong pera. So, parang ang sama ko naman pag sinabi kong hindi talaga comfort pag nagkaroon ka ng pera. Pag naintindihan mo may purpose. Okay? Kasi pinagkatiwala lang yan sa'yo. Halimbawa, parang ganito. Kung hindi ka pa nagninegosyo ngayon, most likely may boss ka. Tapos yung boss mo sabi niya, uy, hawakan mo nga itong 1 billion, tapos mag-relax ka na lang. Ganun ba sasabihin sa'yo ng boss mo? Pinahawak ka ng 1 billion, tapos sasabihin niya, mag-relax ka na lang. Hindi eh. Anong sasabihin ng owner? O ito yung 1 billion, palaguin mo to ah. Laki naman kasi, masyado kakalula. Sige, 1 million na lang. O ito yung 1 million ah. Kailangan sa susunod na buwan, tumubo yan. Yun yung sinasabi niya. Yun yung sasabihin ng boss. At pag pinag-aralan natin yung Matthew 25, yun yung ini-expect sa atin. Hindi para dumami lang yung pera, kundi magamit yung pera lalo para sa purpose niya. Okay? Okay? Naintindihan niyo? Okay. Money is for purpose. Money is for responsibility, for provision, for family, for service, for generosity, for building. Hindi yung building na ano ha. Ibig sabihin nito yung mag-grow. Okay? For solving problems. Okay? Minsan kasi gusto nating solusyonan yung sarili lang nating problema eh. Kaya gusto nating yumaman. Kasi yung problema ng tao, pera. Di ba? Yan yung sinasabi natin. Money is for advancing God's work. Katulad ng pinag-aralan natin last month, serve. That money must use for service and for tawag dito, multiplying kung ano yung meron ka. Kaya, ang taong pinagkatiwalaan, inaasahang papalakihin yung perang hinawakan. Pangalawa, nung pinag-aaralan ko yung Bible, wala siyang sinabing ibili mo ng kung anong meron gusto mo. Hindi. Ang sinasabi niya, pang-provide, pang-tustos sa mga walang kakayahan, ano pa? Palaguin. Yan yung mga nakalagay sa Bible. Ganyan tayo pinagkakatiwalaan. Dapat mapalago natin kung ano yung meron tayo. Pangalawa, itulong natin sa mga walang kakayahan. Okay? To serve. To create more solutions para sa problema ng mga tao. The danger is when every blessing stops with us. Okay? And that's the danger. Kapag lahat ng dumarating sa atin, para lang sa atin, nagiging dead end tayo ng blessing. Okay? Dapat nagsisirculate. Okay? Isipin mo isang bansa na hindi nagsisirculate yung pera, walang bumibili, walang gumagastos, walang nagbabayad, walang gumagawa ng kaparaanan para may bumili, mamamatay yung economy. It's the same with the kingdom.
Ginawa yung money as a tool para mag-flow. Naintindihan? Now, when God can get resources through you, He can trust more resources to you. Pag nakukuha ng Diyos, okay, yung gusto niya sa pagtitiwalang binigay niya sa'yo, anong gagawin niya? He can trust more resources to you. Okay? Pag ikaw ay pinanggagalingan ng resources ng purpose ng Diyos, pagkakatiwalaan ka pa niya ng mas marami pa. Hindi, yayaman naman ako kahit hindi ko gawin yung sinasabi ng Diyos. Oo naman. Wala namang duda yan. Pwede talaga yon. Pero sinasabi sa Bible, wealth or riches from God is without painful toil. Walang bahid ba ng kapighatian? Walang bahid ng kalungkutan? Walang bahid nung, alam mo yun, guilt? Walang bahid na kahit na ano pang makakapagdulot sa'yo para, ang tawag doon, ma-condemn mo yung sarili mo, mag-guilt ka, or makapangsakit ka ng ibang tao. Yun yung galing sa Kanya. See, di ba? Parang, ang hirap pala nito, no? Pero pag naintindihan natin to ng maigi, magiging great tayo. Kasi you will serve other people. Hindi, masyado naman kayo extremist. Bakit extremist? Lahat na lang gagawin mo, magsiserve ka. O okay lang, tawagin kaming extremist. Ang importante, yung prinsipyo na ginagamit namin ay prinsipyo ng kaharian ng Diyos. At hindi kami nag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa, kundi sa langit. Pag naintindihan natin yun ng maigi, the Lord will make you successful and prosperous, wealthy, great. Akala lang kasi natin parang pinipigilan tayo ng Diyos yumaman, pinipigilan tayo ng Diyos na ma-achieve yung mga gusto nating ma-achieve. Hindi, tinuturuan niya lang tayo ng tamang kaparaanan. Kasi pag hindi natin ito na-gets, prinsipyo ng mundo yung gagamitin natin. Yung mga prinsipyong napupulot mo sa mga taong hindi rin alam yung prinsipyo ng kaharian. So ano magiging resulta nun? Okay, painful toil. Mayaman ka nga pero maraming galit sa'yo. Oh, naranasan ko, maraming galit sa akin. May pera ako. Pero maraming nagdarasal na sana mamatay ako, sana may bumaril ako sa akin. Di ba? Ang dinadasal ng mga tao ay mamamatay din yan. Sana maghirap din yan. Huwag kayong mag-alala. Babalik din sa kanya lahat. Yes, Daddy. Amen. Sinasabi sa Bible din yan, Daddy. Apo. Pwedeng i-reserve mo yan, Daddy, mamaya pag sasalitain kita. Actually, yung sinasabi ni Daddy, biblical. Sabi niya, a good man leaves inheritance to his children's children. Hindi nga lang sa anak eh. Ibig sabihin, may dahilan kung bakit pinapaiwan. Kung bakit kailangan mong may ipamana sa kanila. Hindi naman yung salita lang. Hindi, iiwan ko sa inyo anak yung mga prinsipyong natutunan ko, sinulat ko dito. Iiwan ko yan. Hindi, wealth yung pinag-uusapan dun sa verse na yun. Kayamanan. Kailangan daw tayong mga matitinong tao. Ano yung matitino? Ibig sabihin, mga tao na ang prinsipyo ay yung prinsipyong pinag-aaralan natin ngayon. Yung mga ganito daw na klase na tao dapat mag-live, mag-iwan ng inheritance.
Ano ibig sabihin? Ibig sabihin nun kung totoong mabuting tao ay mabuting tao kasi dun hindi naman yun yung mabait na hindi nagsisinungaling, yung halos hindi makabasag pinggan, yung hindi nagmumura, yung hindi ang sinasabi dun yung sumusunod sa kanyang salita para mamuhay. Pero yumaman dahil sumunod, kaya makakapag-iwan ng yan, kayamanan sa kanyang mga apo-apuhan. Now, Daddy, reserve mo yan. Pagsasalitain kita mamaya. Okay? Maganda yung point. Kapag dumating yung extra income natin, dyan na ba ako? Ayun, sorry. Wala na ako. Because kingdom money is not meant to be trapped. It is meant to flow toward purpose. Okay? If God cannot get it through you, He will get it from you. Kung hindi niya makuha sa'yo yung resources, ha? Ibig sabihin, pag hindi magamit kung ano yung pinagkatiwala niya sa'yo sa purpose niya, kaya maganda pag-aralan, anong purpose? Yun. Yun yung mga nakaraan nating topic eh. Balikan nyo. Kukunin niya sa'yo kung ano yung meron ka. At ililipat niya yan sa iba. Hindi yun magic na biglang, shoo, wala na akong pera. Hindi ganun. Pero dadaan sa proseso. Tapos magugulat ka na lang. Anong nangyari? Something like that. Pero dumaan sa tamang proseso. Nagpa-process naman si Lord. Hindi naman ginagano. Tapos wala na lahat. Pati damit mo wala na. No? Maybe, sabi dito, kapag dumating extra income mo, huwag agad itanong na, ano ba yung bibilhin natin? Ang tanong natin, Lord, what is this for? Para saan to? Bakit mo binigay sa akin? Para saan to? Bakit pinahawak mo sa akin? That's the question. Tama. Yun yung kanina pa natin pinag-uusapan. Maybe, it's for paying debt, utang, utang ng nanay mo, ng tatay mo, utang ng mga kapatid mo, tulungan mo sila. Pero syempre, kailangan pag-isipan mo din, mamaya ibayad mo lahat sa utang, tapos wala ka ng pampaikot. For savings, for family responsibility, for helping other people, for business growth, for giving, for preparation. So may purpose yung pera. Kaya dapat pinag-iisipan, ginagamit yung wisdom natin na natututunan natin para i-manage ng tama. Okay? Do not just spend, discern the purpose nung pinahawak sa'yo. Reality. Money without purpose becomes waste. Actually, instant yan. Pag nahawakan mo yan, tapos yung mindset mo sa'yo yan, automatic yan, wala na yan. Okay. Bakit may mga yumayaman na hindi naman alam yung pinag-uusapan natin ngayon? Kasi may natutunan silang principle. Multiply. Without them knowing na kailangan palang sundin si Lord. At ang inuutos ni Lord, iwan ko muna sa inyo to ha, babalik ako. Pagbalik ko, i-check ko kung kamusta yung pinagkatiwala ko. That's from the principle ng parable of the talent. Yung master, iniwan yung kayamanan niya. Di ba? Sa tatlong tao. Yung isa, ibinalik lang kung ano yung binigay. Anong sabi doon? Anong sabi? Kung sino siya? Masama at walang kwentang alagad. Pag sinave ko lang yung pera ko, lahat ng meron ako ngayon, kasi kay Lord to. Pag nag-check balance kami, sasabihin niya sa akin, Kalin, masama at walang kwentang steward. Yun, medyo masakit lang. Pag hindi mo pinag-aralan, i-grow yung pera na pinagkatiwala sa'yo.
alam mo kung ano yung sasabihin ng Diyos. Yung sinabi dun sa binigyan ng isa. Walang kwenta at masamang alagad. Masamang katiwala. Yung dalawa, di ba, dinoble nila. Kaya, ang sabi sa kanila, well done, good and faithful servant. Principle number 4. Truth, sorry. God gives resources for assignment, not just enjoyment. Ano nga ba yung pinapagawa ng Diyos pag pinagkatiwalaan ka? Actually, marami naman tayong topic tungkol dyan. Pero if you want na medyo short, una, palaguin. Pangalawa, gamitin to serve. Pangatlo, to solve many problems. Medyo hindi naman madali yung mga bagay pag-isipan. Di ba? Kung paano ka makapag-solve ng problema, paano palalaguin. Kaya the Lord gives you the ability. And the problem is, you don't use your abilities and gifts. Mas gusto mo pa na, okay na ako dito. Mas maganda na to. Hindi naman pagod. Narinig niyo yan? Okay, hindi naman pagod. At least hindi ako nag-isip. Okay na to. Kontento na ako dito. Hindi yun yung contentment na sinasabi ng Diyos. Kasi ang sasabihin sa'yo ng Diyos, punta tayo dito. Principle number 4. Nauuna ako eh. Nauuna. Sobrang excited ko. Ito pa pala yun, no? Nakita ko yung points ko. Ito nga yun. Yan, no? Money must be managed, not just spent. Okay. Money must be managed, not just spent. Nakaka-guilty talaga ito eh. Next week, iba na lang magtutok. Medyo nahirapan talaga ako. Sana natututo tayo. Diba? Intimate naman to. Sobrang lapit nyo na sa akin. No? Rinig na rinig nyo yung sinasabi ko. Naka-mic pa ako. Now, many people are broke not because God did not provide. Many people are broke because they mismanage what God provided. Ulit. Many people are broke not because God did not provide. They are broke because they mismanage what God already provided. Sabi nga dun sa Matthew, di ba? Kwento natin ulit. Yung isa binigyan ng 5, yung isa binigyan ng 2. Sabi niya, alis ako ito. Tapos yung isa binigyan ng isang bag of gold or talent, 1 talent. Yun sabi doon. Yung dalawang binigyan ng, yung isa na binigyan ng 5, tapos yung isa na binigyan ng 2, na-multiply nila into 2, na times 2 nila. Ibig sabihin, yung 5, naging 10, yung 2, naging 4. Tapos yung binigyan ng isa, ibinaon niya sa lupa. He did not lose it. Through spending, he saved. Hindi management yung savings. I'm not saying don't save. But I am saying, grow it. Try to think how to grow the money na meron ka. Kasi, the more na marami kang savings, the more na mas convenient sa'yo gumastos. Katulad ng tinuturo ko last time. Pag marami kang pera sa bank account, pag kailangan mong magbayad sa ospital, walang pagdadalawang isip. Ubusin mo yung pinagkatiwala sa'yo. Pero binigyan ka naman ng kakayahan, ng paa, ng kamay, ng salita, para mag-inquire sa mga government agencies para makakuha ng discounts. Para yung perang pinagkatiwala, di ba? Gagawa ka na, pero kung wala kang pera, ang gagawin mo, lahat lalapitan mo kahit si mayor. Kasi wala kang pera eh. Pero pag marami kang pera, eto, mag-withdraw ka, magbayad na tayo, para yan sa anak natin, para yan sa papa natin, para yan kay para okay lang yan, para naman sa gamot. Okay lang naman talaga, walang masama. Kaya nga, that's the danger of saving. Kasi mas
yung sinabi ko ay pinaka-worst na siguro na pwede mong paggastusan, na wala ka talagang choice, nasa ospital eh. Pero ang ibig sabihin ko, yun ngang pinaka-worst na bagay, pwedeng gawa ng paraan. Pwedeng makiusap, gamitin yung skills ng pagsasalita, pwedeng maglakad, di ba? Nagigets niyo yung point ko, paano pa yung mga maliliit na bagay? Hindi kailangan natin magbayad ng kuryente. Magkano ba yung kuryente natin? 35,000 kasi. Okay lang yan, kailangan natin bayaran. Bakit? Kasi marami ka pang bayad. Meron kang 3 milyon sa bank account mo. Kaya anong gagawin mo? Hindi ka na mag-iisip na babaan yung gastos mo sa kuryente. Itinaas ni Meralco. Nagdoble yung mga bills, di ba? Anong gagawin mo? Wala tayong magagawa dyan eh. Sige lang, gastusin lang natin yung kuryente, tubig. Pwede naman sabihin na, oh guys, kailangan natin maging good steward. Kasi pag hindi tayo nagpatay ng aircon, ito na ha, pag pumunta kayo sa bahay namin, mainit. Lalamig lang doon pag may bisita ako. Tsaka sa kwarto ko. Siyempre, nandun ako lagi. Pero sa ibang parte ng bahay, pinapatayan. Sabi ko, patayin nyo kung hindi kayo papatayin ko. Ang sinasabi ko lang naman, may video nga pala. Lumalabas eh, di ba? Lumalabas eh. Ang sinasabi ko lang naman, maraming kaparaanan, guys. Pero the more you have something in your pocket, napakadaling maglabas. That's why, hindi nire-recommend sa Bible yung mag-save. Kasi magagastos mo lang yun. Sabi niya, palaguin mo. Di ba? Huwag ka naman na, sobrang pressure ka, kailangan mapalago ko to, yung na-scam ka tuloy. Hindi, pag-isipan mo din. Paano mo palalaguin? Kaya ka nga binigyan ng utak, ability yan, di ba? Para makapag-isip, may ability ang mag-isip, gamitin. Too good to be true to Kahit na kakilala ko to, baka may scam pa ako. Okay, wag doon. Doon ka lang sa maliit. Kasi may mga prinsipyo na pwede kang tamaan eh. Ano doon? Yung hasty, di ba? Yung pera na galing sa hasty ay nawawala ng mabilis. Pero yung pera na kinikita ng dahan-dahan ay nakapag-create ng wealth. Yun yung sinabi sa Bible. Kaya hindi ka pwedeng magmadali. Hindi rin pwedeng isang principle lang sa Bible yung gagamitin natin kasi yayariin ka ng ibang prinsipyo. Kasi hindi, kailangan mag-invest ako. Kasi sabi sa Matthew 25, mag-invest, palaguin. Hindi mo na pinag-aralan yung ibang principle. O kaya nag-invest ka ng invest, kung saan ka nag-invest, nadali ka tuloy, ubus. Di ba? Kaya napakaganda ng mga umaten dito ay natututo kasi dahan-dahan kahit na hindi biglaan dahil minsan nakakatamad talaga magbasa ng Bible, di ba? Hindi, I am encouraging you. Sabi ko nga, mayabang ako. Sabi ko sa discipleship group namin, sa core group, pag nagta-topic ako sa kanila, sabi ko, mayabang ako ngayon. Alam niyo kung bakit? 1.5 years na akong consistent na nagbabasa ng Bible. Walang araw na hindi ako nagbabasa ng Bible. Yun. Minsan tuloy, natatamad ako magbasa. Talagang binibigyan ako ng emosyon ni Satan eh, para, sige, yabang mo ha. Pero ang point ko, kailangan mag-aral tayo ng Bible. Kasi pag hindi natin pinag-aralan, isang page lang ang kinuha mo sa Bible, delicates yun. Kasi ginawa ni Satan yun eh. Tinukso niya si Kristo gamit yung mga verses din. Kung hindi alam ni Jesus Christ yung ibang verse, yari si Jesus. Di ba? Buti na lang. Siya yung salita. Alam niya lahat ng salita ng Diyos. Kaya yariin kayo. Sabi dito, mag-invest ka. May 30% per month dito. May double your money dito. Invest ka agad. Yari ka. Syungaw. Di ba? Ano yung syungaw? Kasi bawal daw dito magmura. Syungaw. Di ba? So, ulit. Balik tayo dun sa story. Sabi dun sa Matthew 25, God is not only watching what we receive. He is not looking kung ano yung tinanggap mo at kung sino yung binigyan. Ano daw? God is watching what we do with what we receive. Anong ginawa mo? Okay? May natututunan ba kayo? Okay. Did we multiply
what God has given us, or we waste it? Did we bury it, or we use it wisely? Nag-save lang ba tayo? Yung tawag bury. Kasi pwede mo hukayin yun pag binaon mo eh. Ganun yung ginagawa sa savings. Talo ka sa inflation rate. Di ba? Pinakamataas na inflation rate sa 7% eh. Eh kung hindi tumubo yun ng 10% or 8%, wala kang kinita kung isang taon yung naka-save. Gets niyo ba ako? Ibig sabihin ng inflation rate, dun sa mga hindi nakakaintindi, hindi alam ko naman alam niyo yun. Yung pagbaba ng pera, yung halaga ng pera, ibig sabihin yung capacity na bumili ng 1 million, ng perang 1 million or 1,000 pesos, yung capacity ibili nun ngayong taon, next year, magkano na lang? 7%. Kung 7%, tumaas ng 7% yung inflation. Minsan ganun kataas eh. So magkano na lang? Ibig sabihin, 930 pesos na lang yung worth nun next year. Pero parehas pa rin, 1,000 pa rin yun. Pero yung inflation, yung worth niya sa mabibili mo, bumaba na ng 930 na lang. Yung dating nabibili mo ng 1,000, tumaas na yun ng sobra. So, kaya medyo delicates yung savings kung lahat halos ay sinisave mo lang. Ganon. Ha? Ibig sabihin, you can save, you can have savings, hindi masama yun. Ang sinasabi ko, not everything. You think of how you grow it. Okay? Maganda rin naman may nabubunot ka. Pero may kagandahan ding wala kang nabubunot. Hindi dahil wala kang pera, kundi dahil umiikot yung pera mo. Hindi dahil naghihirap ka, kundi dahil minumultiply mo. Okay? At sooner or later, pag nahinog na yung bunga, mas marami kang magagawa. So, did we use it for purpose or did we manage it with discipline? Money must be managed. That means we need to learn how to budget, save, giving, invest, paying obligation, avoid wasting, saying no to unnecessary spending is correct. Okay? Planning before buying, tracking where money goes. Because if you do not tell, or if you cannot tell kung saan napunta yung pera mo, you will always wonder where it went. Diba? Naging sakit ko rin talaga yan. Saan napunta yung pera ko? Ba't naubos? O kung ganun din kayo, para sa inyo talaga yung topic na to. Kapag lagi natin sinasabi, hindi ko alam saan napunta yung pera ko. That's not money problem. That's management problem. Okay? Money without direction will disappear. Income without discipline will be wasted. Blessing without management will become burden. Now, the reality is, whatever you mismanage, you eventually lose. Whatever you mismanage, you lose. Okay? Truth. Money is not only for spending, money is for managing. Last point. Principle number 5, faithful management attracts greater trust. So, sabi diyan sa Matthew 25:21, dun sa dalawa na pinagkatiwalaan ng 5 at yung isa na pinagkatiwalaan na ng dalawang bags of gold. Sabi niya, sabi ng master, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of" what? Many things. Okay. Notice the order. First, faithful with few, then ruler over many. Bibigyan ka pa ng tiwala. God does not start with many. Nagsisimula siya sa few things. Okay? Pinagkakatiwalaan tayo sa maliit. Doon siya nagsisimula. God watches how you handle the little or the few before He releases the greater.
or more. Okay? Many people want more money, but more money requires more discipline. More income requires more responsibility, and more opportunities requires more accountability. More resources requires more wisdom, and God is not only interested in blessing you. Hindi siya excited na i-bless ka lang. At hindi yun yung sinasabi niya. Kaya kanya binibless kasi alam niya na ikaw yung tamang tao na dapat i-bless. Okay? He is interested in building you because if your character cannot carry the blessing can destroy you. Hindi lang interesado si Lord na i-bless ka. Kasi ang sabi niya, huwag mo nang isipin kung anong meron bukas. Diba? Kung anong kakainin mo, kung anong susuotin mo, kung saan ka titira. Ang sabi niya, seek first His kingdom and His righteousness. Kingdom means, malaman mo dapat na may kaharian ng Diyos. At righteousness means, you need to know and to be aligned sa mga principles niya, and everything shall be added unto you. Will be added as well. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay pinoprovide niya sa'yo at hindi siya dun excited. Kasi sa kaharian niya, yung provision ay hindi naman nagkukulang. Alam mo saan excited yung Diyos kaya niya sinulat yung Bible? Hindi para i-bless ka lang. Para hubugin ka. I-build yung character mo na maging katulad niya. Kasi the more na nagiging katulad ka niya, the more na mapagkakatiwalaan ka niya, hindi lang sa pera, pati sa mga tao, pati sa mga bagay, sa lahat, pati sa kayamanan, sa kasikatan, sa kadakilaan. Alam niyang ikaw yung taong mapagkakatiwalaan kasi nagiging katulad mo siya. O, nagiging katulad ka niya. Sorry, mali. Okay. So, example, pag yung tao kumikita ng 10,000 tapos na-mismanage niya, kahit na kumita siya ng 1,000,000, same lang yun. Mami-mismanage niya yun. Okay? Um, pag lumaki yung income, mas magiging malaki yung kapabayaan ng tao. Kasi hindi niya nga kayang ma-manage yung konti. Try to imagine this. Yung kumpanya na maliit, tapos hindi mo malaman saan napupunta yung pera. And you are praying to God na palakihin yung kumpanya mo, yung negosyo mo. Kasi nahihirapan ka dahil konti lang yung customer. Kaya parang naghihingalo yung kumpanya. Tapos nagpe-pray ka sa kanya na palakihin yung kumpanya mo. Okay? So, magiging hasty ka kasi mali yung kaparaanan. May pumasok na investor, mag-invest ng 10 million. Inaccept mo kasi kala mo pera yung problema. Okay? Kala mo kasi ang problema ng kumpanya mo, kaya hindi siya lumalaki, kulang sa puhunan. It's the same with how you manage your money sa pang-araw-araw. Akala mo, ang kulang ay pera, kaya hindi nag-grow yung company. Hindi. Ang dahilan, management. Kasi pera yan eh. Yung negosyo, pera yung umiikot dyan. So, kaya hindi lumalaki, management yung problema. Nandun na lahat. Marketing, finance, HR, and everything. Kaya nga pinag-aaralan niya ng mga successful na negosyante. Kaya naging successful sila kasi pinag-aralan nila how to manage. It's the same. Kahit sa church. Pag hindi lumaki yung isang church, hindi lumago, isa lang ibig sabihin, may problema yung leader. O pag hindi to lumagong si LCC, may problema kami. May problema ako, may problema yung mga pastor dito. Yun yung dahilan. Hindi dahil kulang yung pera,
kundi dahil kulang sa management, kulang sa kaalaman na nanggagaling sa Diyos. Kasi siya naman yung pinaka-the best na management skills na ituturo sa'yo galing sa Kanya. Now, try to imagine, may nag-invest ng 10 milyon. Akala mo kasi pera, yun pala management. May nag-invest ng 10 milyon, mas malaki na ngayon problema. Kasi pag nasayang yung 10 million, ha, may magsusuna siya sa'yo. Stop. Hindi na kasi pera mo na lang yun. O, ang kagandahan minsan, blessing in disguise yun. Kasi may takot ka na, paano pag nalugi ito, yari ako. Kaya ginagalingan mo ngayon, inaaral mo ngayon, di ba? Minsan may blessing yun eh. Pero hindi ko sinasabi na mali magpa-invest, pero ang totoo, mali hindi pag-aaralan paano mag-manage. Kasi yung pagkakaiba ng maliit na kumpanya, tsaka yung malaking kumpanya ay hindi pera. Ang pagkakaiba nila, management. Yung malalaking kumpanya, sobrang built na yung management. Sobrang built na lahat ng officer noon, pati CEO noon, sobrang gagaling. Yung nagsisimulang kumpanya, wala pang alam paano i-manage yung negosyo. Naintindihan? Kaya naniniwala ako sa negosyo, management yung kailangan. Kahit sa bagay naman siguro, kahit sa pamilya. If you don't know how to manage your family, hindi mo alam paano maging tatay, hindi mo alam paano maging nanay, kahit sa pag-aasawa, mamaya sa relationship to. Kung hindi mo alam paano i-manage yung asawa mo, di ba? Hindi mo alam paano maging lalaki, hindi niya alam paano maging babae, hindi niya alam paano mali yung management. Ikaw bilang leader, mali. Kaya masisira yung pamilya mo, hindi dahil mali na pangasawa mo, kundi mali ka. Wala kang alam. Kaya ganun. That's why, kagandahan sa business talk, kagandahan dito sa ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng kaalaman. Kasi faith comes from hearing. Hearing of what? The word about Christ. At yun yung nagiging prinsipyo at pananampalataya natin sa lahat ng bagay. Pag naniwala ka ng malalim sa isang bagay na narinig mo, magiging deep belief, magkakaroon ng conviction, deep belief, nagkaroon tuloy ng T. Deep belief. Okay? Pag nagkaroon ng deep belief, conviction, yung isang pinaniwalaan, narinig mo, mangyayari dito. Isasabuhay mo siya ng gusto. Kaya yung mga taong ayaw makinig sa mga ganitong turo, sarado yung tenga. Kala nila kaya nilang ayusin sa pamamagitan ng sarili nilang kakayanan o kaya ng pinapayo ng mga horoscope. Ewan ko kung ano sila. Ano din sila, madam ano. Sayo. Di ba? Kala nila yun yung makakaayos. Pero dadalhin lang sila nun sa kapahamakan. Anyway, reality. God gives more to those who manage well. Truth, management attracts trust. Trust attracts increase. So, final truth. Your money is not yours. Your business is not yours. Your salary is not yours. Your talent is not yours. All the opportunity is not yours. Your life is not yours. Everything belongs to God. You are not the owner. You are the steward. And stewardship means you must manage God's resources God's way. Okay? Stop treating money like a toy. Treat it like a trust. Stop treating money like ownership. Treat it like responsibility. And stop asking, how can I get more? How can I have more? Start asking, how can I manage better? This is the closing. If you want to handle money well, okay, if you want to handle money well, start with this truth. Hindi sa'yo ang pera mo. It belongs to God. And when you understand that, your mindset change.
Pag naintindihan mo 'to, magbabago yung mindset mo, okay? Pag naniwala ka dito, magbabago yung mindset mo. You become more careful, you become more disciplined, you become more generous, you become more responsible, you become more purposeful. Because every peso has an assignment. Lahat ng nahawakan mo na peso, kada piso, may assignment si Lord na pinagagawa sa'yo. Every blessing has a purpose. Every resource has accountability. And one day, pag naniniwala kayo, everything has a purpose, totoo itong sinasabi ko. Ibig sabihin, kahit pala yung piso na nahawakan mo, may purpose yan. Di ba? Okay. One day, we will all stand before God and give an account. And may we hear Him say, "Well done, good and faithful servant." Yan ba gusto natin? From now on, starting today, be a better manager. Manage your money well. Let's declare this. Declaration. 1, 2, 3, go. Today, I declare, my money is not mine. It belongs to God. I am not the owner. I am a faithful steward. I will give with faith, save with wisdom, spend with purpose, and manage everything with discipline. God can trust me with little, and God can trust me with more. My money, my gifts, my work, and my life belongs to God or to the Lord. In Jesus' name, amen. Thank you po and God bless. May sasabihin si Daddy Ferds. Sige, Daddy. Ituloy mo. Sayang yung wisdom. I just realized kung ano lang, naalala ko lang yung famous quote ni Warren Buffett na leave your children enough so they can do anything, but not enough that they can do nothing. So ang ibig sabihin niya na the money, like tulad ng sinabi mo kanina, boss, it should flow to its purpose. Sabi niya, kung iiwan niya lahat ng pera niya sa ano, baka wala nang gagawin yung anak niya. Sobrang komportable na sa buhay. So, leave enough for them that they can do anything they want, but not enough na they will do nothing anymore. Kasi ang sabi niya, it should flow with its purpose. Kaya ang distribution niya was sa tatlong anak niya, of all his 150 billion plus worth dollars na value ano niya, asset niya, almost 99% should go to charitable institution or something that would make a difference in people's lives. Sabi niya, sabi nga niya na he could leave it to somebody like Elon Musk who can create something that would benefit the mankind. O yung kasi kung iiwan lang daw niya, sobrang na pinaghirapan tapos baka yung anak niya waldas wala nang gagawin. So it's not being a good so I think his principle is in line with what the Bible is saying. Na it should serve the purpose. Hindi sa kanya. He don't own it. Actually. Actually, mga mayayaman, kahit pa sabihin natin na some of them are not biblically aligned or not aligned in kingdom principle, but they learn the principle of the kingdom without reading the manual. Kaya sila nagiging successful. Kaya nga may tinatawag na tsambahan. At yun talaga yung salitang tsamba. Kasi hindi naman nila nabasa. Maaari baka hindi man nila ano tawag dito? Na pag-aralan ng maigi, pero sa pamamagitan ng mga napagdaanan nila, ay napagtanto nila yung mga tamang prinsipyo. No? Nagigets niyo ba ako? Kaya may mga mayayaman na hindi naman nag-attend ng church yan, pero sobrang yaman. Kasi hindi naman yung pag-attend sa church or faith mo, sorry. Kasi iba na yung pagkakaintindi natin ng faith, di ba? Hindi yung pag-pray mo kay Lord yung dahilan kung ba't ka yayaman, kundi kung mapagkakatiwalaan ka ba
Mapagkakatiwalaan ka ba? Kaya yung mga taong to, katulad ni Warren Buffett, isipin mo yun, no? Iba yung mindset niya. Hindi para lang buhayin yung mga anak niya, kundi may magandang magawa sa mundo. See? At yun yung pinapagawa sa atin. Kaya yaman, hindi para solohin mo. Kaya ka gustong yumaman ng Diyos kasi may gusto siyang gawin mo sa mundo na matutulungan mo yung mas marami pang tao. Kaya iba yung yaman niya ni Warren Buffett eh. Kasi yun nga yung principle nila. I don't know kung Christian ba siya. Pero nasapul niya yung principle. Kaya talagang inevitable ang success. Yung prosperity. Inevitable yan. Pag naintindihan natin kung ano ba talaga yung rason bakit tayo nandito. Ha? Hindi lang naman para mapunta sa langit. Kaya ka ba pinanganak dito sa lupa para mapunta sa langit? Dapat hindi ka na lang pinanganak, dinala ka na agad sa langit. 'Di ba? Baby ka pa lang, kinuha ka na ni Lord kasi baka magkasala ka pa, baka hindi mo pa siya makilala, baka mapunta ka pa sa hell, 'di ba? Mas maganda kung talagang purpose ni Lord mapunta ka lang sa langit, edi ang gagawin sa ni Lord, baby ka pa lang, wala ka na dapat. Kukunin ka na niya. Nasa sinapupunan ka pa lang, kukunin ka na niya kasi ang goal niya lang naman pala mapunta ka sa langit. Hindi, may purpose ka sa mundong 'to. Serve your purpose. You see? Serve your purpose. Napakaganda. Pag yung mga na-attend dito talagang naintindihan ninyo, hindi ako magdududa balang araw you will become someone pala, hindi something, hindi bagay ha. Kaparehas ni Warren Buffett, yung mga innovator, yung mga talagang world changer na mga tao. Pag naintindihan mo itong pinag-uusapan natin ng mga nakaraan pa. And you must be like that. Kasi may purpose kung ba't ka nandito. Serve your purpose before you die. Huwag mong hayaan na maunahan ka ng kamatayan bago mo magawa kung sino ka dapat dito sa mundo. Hindi selfish ambition, but to serve. And, sabi ni God, sabi ni Christ, nung tinuturuan niya, ulitin ko sabi niya, and not so with you. Whoever wants to be great, ano sabi niya? Be your servant. And whoever wants to be the first, be your slave. Ibig sabihin nun, huwag mong isipin sarili mo. Ang isipin mo, mag-serve. And you will become great. Sumulusyon ka ng maraming problema ng tao. Kung kaya mong solusyonan yung problema ng buong mundo, gawin mo. Kasi yung mga yan, sinulusyonan nila yung problema ng buong mundo. That's why they are like that. Diba? And if your mind can think of like that, can think of solving the biggest problem in the world, inevitable. Lahat. Success, prosperity, greatness. Tawag dito. Fame. Kahit na ayaw mo nun, wala kang choice ibibigay ng Diyos. Maintindihan nyo lang to. Anyway, may question ba? May question? Pwede pa naman ako mag-question, di ba? Pastor. May question po. Konti lang naman tayo. Baka gusto niyo magtanong. Dadagdag. Si Pastor Nick magdadagdag. Magandang gabi po. Gusto ko lang idagdag na faith and prosperity are two different idea. Kaya lang, gusto lang bigyan ng Panginoon that this prosperity, halimbawa, wala ka man takot sa Kanya, wala ka man pananampalataya sa Kanya, wala ka man pagkakilala sa Kanya, hindi ibig sabihin tatanggalan ng Diyos na hindi Kanya bibigyan ng pagkakataon para yumaman. Sa Biblia, even from the Old Testament, makikita natin yung mga prosperous na mga hari, mga country, na kung saan binibigyan ito ng pansin ng Panginoon na nagiging mayaman din naman sila kahit wala silang pananampalataya sa Panginoon, walang pagkatakot. Yung prinsipyo ng Panginoon, kapag ikaw ay gumagawa ayon dun sa purpose, halimbawa yung pera, kahit wala kang pananampalataya, pag ginamit mo ito sa purpose, sinusuklian ka naman ng Panginoon. Pinagpala ka rin naman. Halimbawa,
May mga great na mga tao, halimbawa, katulad kila Bill Gates, no? Mayayaman sila, pero may mga foundation sila. Mga philanthropist tong mga to. O dito sa Pilipinas, halimbawa, yung mga or TAN, some of them are not Christians. Pero yung mayaman sila kasi meron silang mga foundation. Halimbawa, si SM o si Henry C, meron siyang foundation, nagpapaaral siya ng libre, mga ganon. And then, kung ano-ano pang mga foundations. Pero hindi ibig sabihin na, Pastor, hindi naman 'to mga Christians. Pero ginagawa nila. Alam nila kung paano nila gagamitin yung pera. Na hindi kanilang personal yon. Alam nila na ipinagkatiwala lang 'to sa'yo. Ngayon, ano yung sinasabi ng Biblia? Ang Biblia, pinapakita 'to sa atin from Old Testament to New Testament. Yes, magkaibang bagay 'to, yung pananampalataya at yung pera, pero gusto ng Panginoon ipakita sa atin, ipaunawa sa atin na magagamit natin ito sa pananampalataya para mas mapa-advance natin yung kaharian ng Panginoon. Na yung kayamanan na ipinagkatiwala, no, bilang mananampalataya, magagamit natin 'to upang mas mapalago natin yung ating pananampalataya. Gusto ng Panginoon na ipakita ito. Halimbawa, sa Old Testament, sino-sino ba doon? Sila Nebuchadnezzar, yung King of Persia, King of Syria, yung mga ganon, ng mga pinagpala to. Pero at the end, ginagamit din to ng Panginoon kasi nare-realize nila na ang Diyos sa Kanya lahat. That even this, hindi to sila mga tao ng Panginoon, pero later on, na-realize nila na sa Diyos talaga to eh. Sa Diyos to ng Israel lahat. So, gustong ipakita sa atin ng Panginoon yon na sa Bible, hindi lang siya salita ng Panginoon, but it also speaks history na kung paano na-develop ang mundo, kung paano niya pinagyaman. Isang magandang bagay dun sa Proverbs, sabi ni King Lemuel, ang panalangin ko lang, hari siya, makapangyarihan siya, mayaman siya. Sabi niya, huwag mo naman akong payamanin ng gusto kasi baka makalimutan kita. Huwag mo din naman akong paghirapin. Baka naman malapastahan kita. What does it mean? Maturuan siya na magamit yung kayamanan na yon para maipaglingkod niya sa Panginoon. Na maging source siya o maging channel of blessing siya ng Panginoon. So, maganda yung topic natin is stewardship about money. Na kung paano dinidevelop yung ating karakter at paano binubuksan yung ating paningin about dun sa mga bagay na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Thank you po, Pastor. So, salamat po. Palakpakan po natin sa Pastor. Pwede ko pong dagdagan yung Pastor. Meron po kasing tinatawag na saving grace. Ito yung sinasabi ni Pastor, which is yung faith na sinasabi natin. Saving grace and universal grace. And I know na topic na natin to once. Yung saving grace, siya yung grasya ng Diyos na nakakapagligtas. Okay? Tinuturing kang anak ng Diyos dahil ikaw ay sa Kanya. Yung universal grace, nasa Bible to, sabi niya, pinapasikat ko ang araw para sa masasama at sa mga mabubuti. Pinapaulan ko para sa mabubuti at masasama. So that's universal grace. Grasya ng Diyos sa sangkatauhan, universal, and anyone can have that. At provision ng Diyos yun. Kasama sa universal grace yung money. Kaya sinasabi ni Pastor na different yung faith sa money. Yung faith na sinasabi ni Pastor ay yung saving grace, yung grasya na nakakapagligtas, yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo na nakapagbigay sa atin ng kaligtasan, at yung universal grace na dahilan kung bakit kahit yung mga hindi mananampalataya ng Diyos ay yumayaman. Okay? So yun yung dalawang bagay. Yung prosperity, kasama siya sa universal grace. Yung saving grace, yun yung sinasabi ng karamihan na faith. Pero when we understand kasi, katulad ng sabi ko sa inyo, yung faith ay pananampalataya na yung salita ng Diyos ay totoo. Kaya siya yung ginagamit mo sa buhay mo. Okay? So, anyway, thank you po dun sa insight ninyo, Pastor. At least, naintindihan natin ng maigi. May tinanong pa nga sa akin yan last time eh.
bakit yung mga masasamang tao, yung mga drug lord, yung mayaman, yung mga gano'n, 'di ba? 'Di ba? Oo, search niyo na lang, bahala kayo. Wala na akong time, eh. Anyway, next week na lang. Thank you and God bless. At least abangan nila, 'di ba?